So hello what's up mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Poco M8 5G, sulit bang i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. Then nga mga ka-J-Vlog, may bagong labas nga na 5G smartphone ng Poco, which is a Poco M8 5G. So ito yung bago nilang in-introduce sa smartphone sa ating ngayon January 2026. Grabe, pag Xiaomi talaga hataw yan, first quarter pa lang ng 2026. And even the Xiaomi Redmi Note 15 series lumabas na rin at kasabayan din itong Poco M8. So itong Poco M8 siguro for me ang counterpart nito is the Xiaomi Redmi Note 15 5G kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo. Ang SRP nito mga idol is around 13,000 pesos for the 2568GB, 256GB of internal storage. Pero magandang balita sa online dito sa ating product link, dito sa ating view products, mura nyo lang makukuha itong Poco M8 5G. Pwede nyo lang ito makuha ng 8 to 10,000 pesos dito sa ating product link. At syempre may voucher yan na naghihintay para sa inyo pag clinic nyo yung ating view product. So yung view products natin na yan is special yan na link. Kumbaga pag clinic nyo yan, may magja-generate po na voucher para sa inyo 1,500 to 1,000 pesos off. So napakalaki ng discount. Bukod doon sa sale price niya sa online, meron pa kayo makukuha additional discount dito sa ating video. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-click nyo na yung view products na yan para makuha nyo lang na mura at sulit na sulit itong Poco M8 5G. So yung kanyang SRP is for mid-range pero yung sale price sa online is for entry level. So again, yung link na yan is official store po yan ni Poco, kaya huwag kayo matakot bumili dyan sa online kasi official stores po yan at dyan ko mismo binili itong Poco M8 5G na ito. So napakalaki na matitipid nyo, ang laki ng discount na makukuha nyo. Syempre ngayon is kailangan natin maging practical pag bumibili. Kailangan natin, alam mo yun, kumbaga maging sulit talagang hard-earned money natin at why not dyan na lang kayo sa online kasi ano yan, official store din naman yan ng mismong brand, diba? Unang pag-usapan natin dito sa Poco M8 is of course yung kanyang display. Napaka-solid ng display ng smartphone na to. Tignan nyo naman, curved display siya, 5G, ay kung makuha nyo lang, ako nakuha ko to ng 8.5 oh. Napaka-sulit mga idol, ay ano, curved display, 6.77 inches AMOLED display, 3200 nits of brightness. Tingnan nyo naman kung gaano kataas yung brightness level nitong device na to, di ba? Napaka-solid, sobrang smooth ng display, 120Hz screen refresh rate for smoother animation, di ba? Napakalupit mga idol. So, kumbaga, pagdating sa display pa lang nito, a huge advantage na ng Poco M8 5G. Siyempre, in today's smartphone, lalo na for its price, kailangan talaga na merong mataas na nits of brightness na kailangan yung brightness level yan, napaka-solid. So, meron yan dito sa Poco M8 5G mga ka-J-Vlog. Napaka-solid ng display na itong smartphone na to. So, siyempre, usapang processor. Sa processor nito, it's a Qualcomm Snapdragon processor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. So, ka-processor niya yung Xiaomi Redmi Note 15 5G. So, Snapdragon sila. And ito yung ma-offer ngayon ng Snapdragon na parang mas cheaper 5G chipset nila. And yes, for an entry level, again, for kino-compare ko to sa kung magkano ko siya nakuha. Kasi for its SRP, parang medyo mahal siya for a 5G device. Pero, yun nga magandang balita kasi sa Poco, pag sa online kayo bumili, mura nyo lang siya makukuha. So, 8,000 pesos, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 is a good option. And tulad nga na sinabi ko sa mga ibang video ko, parang ito yung successor ng Poco M7 Pro kasi halos magkapresyo lang sila. Parang nagkaroon lang ng additional na variant which is yung Poco M8 Pro 5G. Poco M8 Pro 5G, medyo mahal yun. And ang counterpart nun is the Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. So again mga ka-J-Vlog, processor, napaka okay naman for its price. And ayan, nag-test na ako, nag-install na ako ng mga games. Stay tuned lang sa ating game test dito, ayan So naglagay na ako ng mga games dito. So stay tuned lang mga idol dahil game test din natin itong Poco M8 5G. And so far, for its performance naman sa mga navigating lang, opening of apps and all, casual things, kaya naman i-provide nito at very snappy naman ang kanyang performance. Next sa mga J-Vlog camera, kung makikita nyo camera niya, pag malayo, nakala mo 4 na camera to. Pero in reality, dual camera siya pero isa lang po useful camera dyan. Ito lang, 50 megapixel main camera siya with flash,
I think IR blaster to at auxiliary lens. So isa lang talaga ang camera na gumagana dito sa Poco M8 5G. Magandang i-remind sa inyo yan na kumbaga pagdating sa design or malayuan, nakakalain ng mga ibang consumer is quad rear camera setup to, pero in reality isa lang. So when it comes sa camera niya, malinaw din naman yung camera nito, 50 megapixel main camera. So meron ako mga photo samples dito. Ayan yung photo samples natin. So okay naman, even the front facing camera, and again this is an indoor shot, pero malinaw naman na mapoprovide netong si Poco M8 5G. Ayan, indoor shot yan. Ayan, so very detailed din naman, oh, di ba? So malinaw naman yung 50 megapixel camera niya, and mabibigyan niya naman ng justice yung quality niya for its price na 8 to 10,000 pesos. Ang magandang balita pa, it supports 4K video recording sa rear camera. Sa front-facing camera is Full HD 1080p. 20 megapixel po ang front-facing camera nitong device na to. Siyempre, since ito ay curved display, asahan natin na in-display fingerprint scanner siya, which is maganda rin na feature of course ng smartphone na to. And when it comes to speakers, meron siyang dual stereo speakers. So napakalakas ng speaker nito mga idol, and ang maganda dito, it can support up to 300% volume pa. So dual stereo speakers na, maganda pa bass quality, tapos meron pa siyang volume booster na 300%. So napaka-convenient makinig dito ng music, napakalakas mga idol. So try natin na manood tayo sa YouTube ko na lang para hindi tayo ma-copyright. Ang ganda ng bass quality niya. So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas na sobrang solid na 5G smartphone today, which is a Poco M8 5G. So tara, pag-usapan natin. Fairness, for the sound quality, okay naman. Bass quality na all, buo naman. And malaking tulong din yung volume booster niya. So, when it comes sa speaker niya, kung i-rate ko yung speaker niya, syempre perfect 10 ang score ko dito sa speaker ng Poco M8 5G. Very useful ang loudspeaker, of course, pag naglalaro kayo and pag nanonood. And syempre, pag nakikinig ng music. Next, yung design. For the design, very, very, very identical sa Xiaomi Redmi Note 15 series, especially for the camera module. So, pero sleek ang design nitong smartphone na to. Kasi biruin mo 5,500 mAh battery capacity siya, pero na-maintain niya yung slimness nito. So, napakagandang napakagandang ergonomics nitong smartphone na to, na meron siya malaking battery capacity pero nakapag-provide sila ng manipis na smartphone, di ba? So, curved display siya and curved back cover. So, curve to curve itong smartphone na to, kaya pag tinignan nyo talaga, sobrang nipis nitong si Poco M8 5G. At syempre, lightweight din siya. And usapang battery tayo, I know sa iba is nalilitan na sa 5,000 mAh. Ito po is 5,500. 5,500 is not a small battery capacity. Malaki po yan. And when it comes sa pagda-download ko dito, nagda-download kasi ako dito ng mga games like UWA, Genshin. Ang solid ng battery performance niya when it comes sa standby mode. Matagal talaga siyang malubat mga idol. Kaya again, specs wise, okay na okay pa ang 5,500 mAh battery capacity, and of course 45 watt fast charging. So yung 5,500 na yan, napakabilis na i-full charge netong Poco M8 5G. So syempre mga iba nagtatanong kung ang pinaka-important feature din kasi ng isang smartphone is NFC. So syempre ito is, I think meron siyang NFC. Yes, may NFC po ang Poco M8 5G. Sa mga nagtatanong, Lods, may NFC ba to? Ito po is NFC, or may NFC. Ang NFC kasi is kailangan na natin yan in today's time, especially ngayon 2026 na lumabas na official sa Philippines ang Google Pay. So pwede nyo na i-connect yung mga credit cards nyo dito for wireless payment. So very very welcoming sa ating mga Filipinos yung ganyang mga wireless payment na po. Pero syempre, when it comes sa ganyan, kailangan pa rin natin magiging maingat. So kung may NFC kayo at lahat ng credit cards nyo nandito, bumili kayo ng RFID protected na parang blocker lang. Kasi syempre, baka marami na rin gumagamit ng mga scam ngayon na NFC. Kaya maganda may blocker kayo. So, okay. Sa mga naghahanap ng smartphone na may NFC capability, ito po,
Poco M8 meron po siya. Sa ano naman mga ka-J-Vlog, sa IP rating niya, siya IP66 water and dust resistant. So sayang isa na lang pwede na tumalublob sa tubig. Pero again for that kind of protection, pwede pa rin siya. Yun nga, maulanan, mabasa ng tubig, yung mga accidental splashes or sobrang slight drop lang sa tubig. Pero again, hindi po to pwede masubmerge sa tubig na matagal kasi hindi pa sapat yung kanyang protection for that kind of submersion. So submersion units is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. 66 pababa is splash resistant lang yan or yung mga with certain kind of pressure lang. So yun, Lods, ikaw, kung bibili ka ba ng Poco M8, sulit ba? Definitely mga ka-J-Vlog, for me, napakasulit nito. Especially pag nakuha nyo lang ng mura dito sa ating product link, dito sa view products natin. Again, for its SRP, medyo mataas siya, I know. Kaya yun nga nire-recommend ko sa inyo na bumili dito sa ating product link dahil 8 to 10,000 pesos, pwede nyo lang makuha itong Poco M8 5G with special voucher of course dito sa ating video. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili nitong Poco M8 5G, dito na lang kayo bumili sa ating product link. Mura at bagsak presyo lang siya. At for me, isa to sa pinakamaganda na 5G smartphone na pwedeng ma-purchase ngayong 2020.